tingnan nyo nga naman 'tong ginagawa ng China mga tol 'no. Sabi ng, Navy mga tol ay, sinisira daw yung, signal ng mga barko ng Navy sa resupply mission 'no. Ayon 'yan sa AFP pala mga kapatid 'no. So sa West Philippine Sea every time daw na nagkakaroon tayo ng resupply mission ay, parang jam 'no yung signal natin mga tol para siyempre kailangan natin ng communication niyan kasi yung magkakaibang barko, 'di ba? So dapat nakakapag-usap mga tol para maisagawa ang misyon ng matiwasay. Kaso meron daw sumisira mga kapatid ng signal ayon sa AFP. So panoorin natin 'to mga tol, etong balitang 'to na mula sa News 5 Everywhere. Bigyan natin 'to ng reaction, video and commentary. Tulad nga ng lagi nating sinasabi, eto na lang yung magagawa natin mga tol bilang mga netizen, bilang mga citizen ng Pilipinas ay malaman natin yung nangyayari at nagaganap dito sa West Philippine Sea, mga kapatid, no? Lalong-lalo na yung hakbang ng ating gobyerno para masolusyonan o maresolba yung mga issues dito. At para hindi tayo basta-basta mapaniwala o madala ng mga propaganda ng mga pro-China mga tol. Alright, so kung bago ka pa lamang dito at gusto mo yung mga ganitong klaseng reaction, video and commentary mga kapatid, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. So wag na po nating patagalin pa, total wala na rin naman tayong hinihintay na, panoorin na natin to. Kinumpirma ng Philippine Navy na may sumisira ng signal ng kanilang mga barko tuwing magsasagawa sila ng resupply mission sa West Philippine Sea. Paraan daw ito para pigilang makapag-usap ang mga barko ng Pilipinas. Nasa frontline ng balitang yan si Brian Castillo. Diba? Antindi, no? Bukod dun sa physical activity nila na pagharang sa ating mga barko, hinaharang nila pati yung komunikasyon. Diba? Kasi pag nagsasagawa tayo ng resupply mission mga tol, mga 2 o 3 barko yan, diba? PCG yung malaki tapos meron tayong resupply boat yung maliit. Siyempre para makapag-usap yan, para magkaroon ng communication, radio yun. Eh, ang problema, nagkakaroon daw ng pagsira mga tol sa signal. Grabe ginagawa nila, no? Agresibong pagharang, pagbuntot at pagbangga ang ginagawa ng Chinese vessels tuwing may resupply mission ang mga barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Pero hindi lang pala yan ang kinakaharap na pagsubok ng ating mga barko sa West Philippine Sea. Ayon sa Armed Forces of the Philippines, nakararanas din ng electronic interference ang Philippine Navy vessels kung saan tinatarget ang linya ng komunikasyon ng ating mga barko. It has been going on for the past 3 or 4 years, maybe even earlier. Ganun na katagal? 3 or 4 years mga tol. Panahon pa ni Digong, mga tol, ganun na ginagawa ng China. May nababalitaan ba tayo? Wala tayong nababalitaan mga tol, di ba? Sarado bibig. Bakit? Protektado eh. Di ba? Protektado sila eh. Huwag kayong mag-alala, protektado kayo rito. Wala, eto na, bago na tayo mga tol. No? Sumusobra na kasi sila eh. Eto ngayon lang natin narinig tong ganito, no? Bukod pala dun sa physical activity na ginagawa ng China, na pagharang at pagbuntot sa ating mga barko, ito pa pala yung ginagawa nila at ngayon lang din sinabi ng AFP na matagal na pala nilang nararanasan, di ba? 4 to 5 years, sabing ganon. They have noticed an increase in cyber interference, electronic interference, maybe jammings and stuff like that. Not only for equipment of the ship but also for land-based communication equipment. Hindi direktang tinukoy ng AFP ang bansang nasa likod ng anilay pakikialam sa signal. Hindi naman kailangan pantukuyin, alam naman na natin eh. Pero malinaw daw na gusto nitong pigilan ang mga barko ng Pilipinas na mag-usap-usap sa gitna ng mga misyon. There's a deliberate attempt to prevent you from communicating ship to ship or on land. Not only for our communication aboard ship or on land but also cell phones. Kahapon lang sinabi ni PCG spokesperson Jay Tariela na ilang beses nagsasagawa ng signal jamming ang China sa mga barko ng Pilipinas sa Scarborough Shoal. Wala naman daw dapat ikabahala ayon sa Philippine Navy dahil handa sila sa mga ganitong sitwasyon. Hindi rin daw ito nakakaapekto sa resupply mission. Minimal naman yung effect niya because the interference on the electronic equipment do not reach the stage that they will interfere with the navigation. Totally cripple a ship. You need more than that. Pero yung ginagawa nila mga tol, 'di ba? Ay malinaw na talagang pakikipaglaban 'yan mga tol eh, 'di ba?
Malinaw na provocation yan eh. Kasi sa kanila mo gawin yan, mga tol, ay talagang galit na galit yung mga yan. Yun nga lang pagpasok natin dito sa sarili nating EEZ, ginakagalit nila eh. Paulit-ulit nila tayong inaakusahan na illegal ang ginagawa natin kahit wala silang basehan. Yung sinasabi nilang illegal para lang sa kanila yon kasi nga ang titigas ng mga mukha nilang angkinin itong soberanya natin, mga tol. Pero tulad nga ng lagi nating sinasabi, mga tol, etong AFP, ating PCG, pinapahaba pa nila ng pinapahaba yung PC nila, mga tol. Ayaw talaga nila magpatol, ayaw nilang gumawa ng aksyon na pwede nating ikasama pa, 'di ba? Yung tipong lumala pa lalo yung pinoproblema natin. Kasi eto yung mga ganitong issue, parang sa sobrang tagal na yan, nasanay na lang din sila, mga tol eh. Pero syempre, since bago pa lamang natin tong napapanood at napapakinggan, dahil tulad nga nung sinabi natin kanina, 'di ba, wala naman tayong nababalitaang ganito dati, 'di ba? 6 na taon, sabing pinagmamalaki nga ni Senator Robin, 'di ba? 6 na taon daw, payapa naman daw. 'Yun ang akala pala nating lahat, 'di ba? 6 na taong payapa. Pero ano yun pala, 6 na taon na tahimik ang AFP at PCG. Hindi sila makapagsalita dahil baka hindi rin naman papansinin dahil nga best friend ng dating presidente natin itong China, mga tol eh. 'Di ba? Body-body sila eh. 'Di ba? Pagdating sa Amerika, talagang minumura, pinapaalis eh. 'Di ba? Pagdating sa mga Pilipino, ganun din eh. Pero pagdating pala rito sa China, eto no, tahimik lang. Nagagawa ng China ng malaya, no, ang kanilang ginagawa, no. Sinisisi pa natin dati yung mga nakaraang administrasyon pang nauna sa kanya. Ibinenta na yung Spratly, ibinenta na yung Scarborough, 'di ba? Lagi nating sinasabi yon kay Pinoy. Ibinenta na ni Pinoy Spratly, ibinenta na ni Pinoy yung Scarborough. 'Di ba? Yung pala matagal nang nakikipagsagupaan tong AFP at natin, PCG natin. Tahimik lang kasi hindi to nami-media coverage, mga tol. O ngayon, sumasama yung mga media, 'di ba? Sumasama sila sa mga resupply mission at nasasaksihan nating lahat. No, dinadala nila yung balita sa atin na ganito pala yung sinasapit ng ating PCG, ng ating Navy sa kamay o sa ugali nitong China, mga tol, na nakakalungkot isipin na ganito pala, no, ganito pala ang kalagayan nila, hindi man lang natin nabibigyan pansin, mga tol. Masyado tayo nakatutok sa ibang mga bagay, no. Magpahanggang ngayon yung mga ibang politiko nasanay sila na ang inaatupag nila tungkol sa ikakabagsak din ng kapwa nila politiko na ayaw nila, mga tol. Tingnan nyo yung mga hearing na iba. Wala namang kinalaman sa national issue, 'di ba? Pero tingnan nyo, nasa Senado dinidinig imbis na sa hukuman talaga. So eto, mga tol, no, matagal na palang nararanasan to ng PCG. 4 to 5 years na daw. Grabe. Batid daw ng militar na ang motibo nito ay ang mamonitor ang galaw ng tropa ng Pilipinas. Pero duda silang may nasasagap na sensitibong impormasyon sa kanila. There are many ways for a superpower to know what goes on the other side. Checking on the communication is just one of them. We're also doing all efforts to be able to prevent ourselves from releasing whatever information may give them advance notice of our plans. Sa gitna nito, eksklusibong kinumpirma ng isang mapagkakatiwalaang source ng News 5 na nagsibalikan na ang mga nagkukumpulang foreign vessels sa West Philippine Sea. Higit 300 dayuhang barko ang na-monitor ng AFP Western Command. Ang dami, tingnan nyo. Chinese vessels, mga tol, 200. Vietnamese vessels, 50 to 80. Grabe, di ba? Ginawa nilang pugad yung West Philippine Sea, mga tol. Pilipinas, nakamatsyag lang, nakatingin sa kanila. Wala tayo magawa, mga tol. Na kulang tayo sa barko eh. Bakit? Sino sisisihin natin? Duterte at Marcos? Hindi. Hindi sila. Kasi hindi naman nila matatayuan ng napakaraming barko yan eh. Sa loob ng 6 na taon, mga tol. Hindi ganun yun. Ang problema niyan, mga tol, yung mga tumayong presidente nung una pa. 'Di ba? Isipin nyo, bawat presidente sana tigda-2, tigda-3 barko man lang yung may ambag. 'Di ba? Isipin nyo, bawat administrasyon makapagtayo man lang ng kahit 1 o 2 isla. Kung yun lang talaga kaya natin diyan, o kaya makapagtayo ng outpost natin diyan 1 o 2. Mula kay Cory, kay Ramos, kay Erap, kay Gloria, kay Pinoy.
Ang dami sana nating barko dyan mga tol na nakabantay. Di sana nababantayan natin yung West Philippine Sea. Wala eh. 'Di ba? Si ERAP, anong pinakanagawa nun? Ayun, isinadsad yung BRP Sierra Madre. 'Di ba? Yun yung pinakanagawa niya doon. Ayun, nabubulok na ngayon mga tol. 'Di ba? Kung pinagawa yun na permanent shelter talaga o yung tipong matibay talaga pang dagat, 'di ba? At least buti meron tayong Pag-asa Island, 'di ba? At saka iba pang mga isla. Ay yung kay Pinoy, 2012, 'di ba? Nakuha yung Scarborough dahil umalis tayo doon pagkatapos ng standoff. Tapos nagsampa sila ng kaso sa Court of Arbitral Ruling o Court of Tribunal mga tol. Ayun, nanalo tayo, good. Credits to Pinoy yun mga kapatid. Pero pagpasok naman ng Duterte, binasura niya. Baliwala. Sabi niya, it's just a paper. Give it to me, I'll throw it in the trash can. 'Di ba? Binaliwala niya mga tol. Yun ang masakit nun. Binaliwala ni Digong yung ano natin, yung kinapanalo natin mga tol. 'Di ba? Yung ipinanalo natin sa arbitral na binaliwala niya. Ngayon eto tayo ngayon naghahabol. 200 na Chinese vessels, 50 to 80 na Vietnamese vessels sa loob ng West Philippine Sea. Imagine mo 'yun. Grabe, 'di ba? 200 dyan ang Chinese vessels. 70 sa mga yan ay umaaligid sa Julian Felipe Reef na pasok sa exclusive economic zone ng Pilipinas. Nasa 50 hanggang 80 barko naman ng Vietnam ang naispatan. Nananatili rin daw ang 4 na China Coast Guard at hanggang 17 Chinese fishing vessels sa Bajo de Masinloc. Kanina kinumpirma ni Tariela na gumamit na rin ng China ng fishing vessels sa pagtataboy sa ating barko. Gate ng China, teritoryo nila ang Scarborough, kaya gagawin daw nila ang nararapat para protektahan ito. I-gate din natin yan. Gawin natin yung nararapat para protektahan yan, di ba? Gate nila yun eh. Gaano kalayo ang Scarborough Shoal sa mainland China o dun sa pinakamalapit nilang isla? Gaano kalayo? Di ba nasa 400 plus nautical miles? Paano yan masasabing kanila? Napakalayo na nun. Sabi nga ng UNCLOS, 200 nautical miles eh. Di ba? Grabe, no? Nagbabalita mula sa frontline. Alright mga kapatid, ikaw bilang isang Pilipino, ano masasabi mo dito? No? Ano masasabi mo dyan? Pwede ka mag-comment sa ibaba. Kaya nga sabi ko sa inyo, dapat aware tayo sa lahat ng mga nangyayari dito sa ating soberanya. Kasi yun na lamang ang maitutulong natin bilang isang Pilipino. Yung tipong wag ka nang mapaniwala pa ng mga pro-China. Kasi pag napapaniwala ka nila, dagdag ka pa. No, dagdag ka pa sa pupuna, sisira, magbabaliwala sa hakbang ng ating gobyerno kontra dito sa mga ginagawa ng ibang bansa mga tol. Alright? So hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.